Kababayan, ito yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan na mismo si Basti Duterte tinawag na sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos. Oo mga kababayan, tinawag na sinungaling si PBBM. Dito, ito. So, umpisahan na natin na mga kababayan. Without much ado, ladies and gentlemen, wala nang pagligoy-ligoy pa. Ito na, saglit lang, may ads. Lunch break. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Basti Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and that he's trying to man up. Ayon pa kay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP chief. It's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. He's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte. But he behaved like a criminal. So, bigay na sa kanyang PNP niya. No one is impressed. Nasa The Hague, Netherlands si Davao City Mayor Basti Duterte para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Gladys Tuwabi, UN. Itlog mo Baste, blue, makalabas. Sabi ko nga, magilit ako ng liig eh. Pero paano ako magilit kung hindi man nakakauwi? Ano ako, tanga? So yun ang sabi niya mga kababayan, sinungaling daw si PBBM. Sabi niya sa reconciliation daw, dapat wala nang kondisyon-kondisyon. Wala naman talagang kondisyon ang reconciliation. Bakit? Bakit kailangan mo magkondisyon? 'Di ba? Ayon nga sa Biblia mahalin mo ang iyong kaaway. Ayaw ni PBBM na may kaaway. At saka alam mo sa totoo lang si Basti, no, kung pagbabasihan ninyo, akala mo may may napatunayan na sa pagiging siya. Ano bang nagawa ni Basti? Sa totoo lang mga kababayan, ito lang yung mayor na walang kwenta. Nagbaha, wala siya sa lugar niya na binaha. Actually, ilang beses sila dumaan pagka-mayor yan. Mula kay Digong, kay Sara siya. 3 na sila dyan. Pang-4 si Pulong. Wala talaga, hindi na na-resolve yan. Kaya wag na kayo mag-expect. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, sabi pa niya, sinungaling daw si PBBM. Saan banda nagsinungaling si Marcos? Samantalang kayo nga yung mga sinungaling. Si Sara,
Tinanong kung saan ang confidential fund dinala, walang masasabi. Puro ganito, puro ganyan. Gumagawa ng mga peking pangalan. Tapos pinapasa sa COA. Tapos ngayon, ayaw humarap. Ayaw sumagot. Oo, tapos, tignan mo, sabi niya dati, si General Torre daw, sasampalin niya. Hindi naman niya sinampal. Di ba? Ay, Diyos ko. Alam niyo, sa totoo lang, Baste, lagi mong pagkatandaan. Yung narating ni Marcos, hindi mo pa narating. At pangalawa, huwag kang ganyan. Bakit? Wala ka pang napatunayan. Isipin mo kung ano ka at saan ka nag-umpisa. Di ba? Kasi kung kung achievement lang ang pagbabasihan, wala ka, Basti. Nanalo ka lang kasi pangalan mo yan. Nanalo ka lang sa pangalan pero hindi ka nanalo. Para sa kapakanan ng tao. Wala. Kung tao lang ang tatanungin, hindi ka mananalo kung achievement lang ang pagbabasihan. Wala. Kung credential lang pagiging politician, wala. Hindi ka mananalo, Baste. Maniwala ka sa akin. Nananalo ka lang kasi nga ang kasanayan kasi ng mga Pilipino sa Pilipinas, kapag anak ka ng dating presidente, kapatid ka ng mayor, kapatid ka ng vice president, mananalo ka kasi mahihila ka sa pamamagitan ng pangalan. Pero kung yung achievement, yung nagawa, wala. Hindi kayo mananalo. Oo. Kumbaga, kung sa exam pa ito, sa periodical test, yung sa bar exam, civil exam, hindi ka mananalo, Basti. Wala kang ganun. Wala kang nagawa. Sa totoo lang, kung pagbabasihan natin, isipin ninyong mabuti mga kababayan, hindi nyo ba alam na kadalasan sa mga mayayabang magsalita, yun yung mga walang nagawa? Oo. Ngaw-ngaw ngayon. Pag nagipit sila sa sinasabi nila, nagpapaawa sila. Diba? Katulad kay Digong, putang inang yang ICC na yan, pagsisipain ko pa yan. Ngayon nung nakulong, I am Rodrigo Roa Duterte. Gumagano na. Hanap simpatsya, nagpapaawa. Kasi hindi nila alam kung ano ang sinasabi nila. Diba? Hindi nila alam yung mga sinasabi nila. Ang sa kanila lang, may pangalan sila. Alam niyo, sa totoo lang, tandaan ninyo. Yung mga apelyido ninyo, parang cellphone yan. Habang tumatagal, napapalitan ng model. Yung mga apelyido ng mga politician sa Pilipinas, parang mga luxury bag yan. Habang tumatagal, dumadami. At habang tumatagal, lumalaos. Yan ang lagi mong tandaan, Baste. Yung mga apelyido ninyo, yung mga pangalan ninyo, dyan kayo nananalo. Pero lagi ninyong isipin na yung mga apelyido ninyo na ginamit ninyo para manalo kayo, parang mga luxury bags yan. Tandaan ninyo, yung luxury bags, mayroong Chanel, Prada, Gucci, ano pa? LB, SYL, ano pa? Dior, Hermes. Buko dyan, napakarami, di ba? Kaya minsan, nagsasawa ang tao kung saan bibili. Kasi paiba-iba. Tatandaan ninyo, hindi porket luxury ang apelyido mo, at hindi porket politician kayo, ay kayo na lang. Tatandaan ninyo, lumalaos din kayo. Lalaos din kayo. Iisipin natin na yung mga apelyido nila para silang mga luxury brands. Pero tandaan ninyo, kahit sabihin mong luxury brand yung apelyido ninyo, dadami kayo, lalaos din kayo. Lalo na't wala kayong mga pinagagawa. Tingnan mo si Sara, Vice President, anong nagawa? Wala. Si Pulong, Congressman, walang nagawa. Si Baste, Mayor, walang nagawa. Sa tingin ninyo, habang tumatagal, hindi magsawa ang tao sa inyo? Tignan nyo nga yung Paris ni Diwata. Hindi naman po pwede araw-araw ka magpares. Bakit? Lalang sa utot mo dyan. High blood, cholesterol mo dyan tataas. Kaya minsan-minsan, nagtutuyo din yung mga araw-araw kumain ng pares. Tandaan mo yan, Basti. Lagi mong pagkatandaan. Tindahan nga di Diwata, hindi na masyadong dinumog ngayon .
Oo, kaya yung apelyido ninyo, lalaos din yan. Di ba? Totoo ba ako, mga kababayan? Oh, wag iyak. Ako, iiyak? Bakit? Tatay ko ba ang nakulong? Kapatid ko ba ang ma-impeach? My God. Ako, iiyak? My God. Ako ba ang nakulong? Oh my goodness. Di ba? Ako pa sabihan nyo, wag iiyak. My God. Ako ba nakulong? Diba? Oh. So ito, mga kababayan, sinagot na din ng palasyo itong yaw-yaw ni Baste.